Hello guys, so kumusta? Welcome back sa channel ko. And sa ngayon guys is mag-unbox tayo ng Samdon na solar charge controller na binili ko sa online through Shopee. Ito guys yung Samdon ko na solar charge controller MPPT. So i-unbox natin. So actually nabuksan ko na to eh. So nung diniliver kasi ng rider is pinabuksan ko na para sure na kumpleto yung laman. So ngayon is magkukunwari lang tayo na i-unbox ko to. So ito yung packaging ng Samdon solar charge controller na 40 amperes. So I think safe naman siya. May nakalagay na rin na fragile. So I think i-assume na rin to ng rider or kung sino man mag-handle ng package na to na fragile to at iingatan nila. So bubuksan natin guys. Ito yung packaging niya. So basahin muna natin. MPPT solar charge controller, converting solar energy into electricity. So, converting solar energy into electricity daw, which is hindi naman ganito yung trabaho ng solar charge controller. Yung nagko-convert ng solar energy into electricity, trabaho na yun ng solar panel, hindi trabaho ng MPPT yun. So, ewan ko bakit nilagay nila to. Ito guys, ito yung box nila. So, tatanggalin muna natin to sa bubble wrap. Tatanggal yung label. Huwag natin tanggalin to. So may nakalagay na 12 volts / 24 volts setable siya. And then MPPT solar charge controller. Ito yung model niya, Wonder R2-401224, made in China, at ito yung serial number. Carton size 262 by 204 by 125 mm. And yung rated current is 40 amperes. So ito yun. Ito sa harap niya. So buksan natin yung box. So yun, pagbukas natin merong isang sheet ng karton at merong ding EPE foam. At pag kinuha natin yung EPE foam, bubungad sa atin yung manual. So hindi ko pa ito nabasa, babasahin ko pa lang to. So discuss na lang natin sa next video ko yung magiging parameter settings ito. At ito na yung charger. So medyo estimate ko mga nasa 2 kg. Hindi ko na matandaan kung ilang kilo to, pero nandyan naman yan sa manual kung ilang kilo to. At ito yung, I think ito yung bracket nya. So yung bracket na to is ikakabit lang to sa likod ng solar charge controller eh. So ito yung bracket nya, tsaka yung 4 na flat screw. Ito yun, ito yung bracket. Dito isuscrew yan sa likod ng solar charge controller. At itong hole na may slot yan, dyan naman isuscrew dun sa pader kung naka wall mount yung solar charge controller. So check natin kung paano ito ikakabit. Buksan natin yung solar charge controller, tanggalin natin sa plastic. So ito guys, maganda yung pagka-build nya. So dito yung kinakabit yung wifi. So pero hindi ko na to gagamitin, hindi ko to babilhan ng wifi or data logger. Dito naman sa ilalim, ito yan, sa ilalim is
Dito isasaksak yung solar panel, positive negative yung battery, tsaka yung DC load, which is kalimitan hindi na rin to ginagamit. So pagkakaalam ko, yung output nito is nakadepende doon sa voltage ng system mo. So confirm natin yan kasi doon sa One Solar may nakalagay doon sa manual ng solar charge controller is kung anong output ng kung ano yung system voltage mo, yun din yung magiging DC load. So yun, pero normally hindi na to ginagamit. Rekta na ako sa inverter doon para is hindi na ganun ka komplikado yung wiring. So hindi ko pa alam paano to ikakabit kasi pag pinasok mo yung wire kailangan mong higpitan. So malamang bubuksan to yung cover dito sa ilalim, may dalawang screw dyan, at dun tingin ko may screw dyan sa loob para mahigpitan natin yung mga wire dito sa ilalim. So check muna natin kung paano siya kinakabit sa wall. So ito yung likod ng solar charge controller ng Samdon. Mapansin nyo, dalawa lang yung bracket na pin-provide. So ito nakabit dyan gamit yung screw mount. So bago to ikakabit sa pader is ikakabit muna to. Ito may 4 na screws, kakabit muna yan, tapos iuhook na lang doon sa screw na binaon natin sa ibabaon natin doon sa wall. Parang hook type lang to eh. So yun. So review na rin natin guys yung specification ng solar charge controller ng Samdon. So ito is MPPT solar charge controller. Nandito yan guys sa gilid, makikita yan sa gilid ng solar charge controller yung sticker niya kung ano yung specification niya. So ito yung model Wonder 2-401224, and then maximum PB charge current is 40 amperes. So meron ding 60, meron ding 80, isang doon, meron din natang 100 yun eh. So pero ito lang pinili ko, 40 amperes, kasi maliit lang naman yung setup ko eh. And then number of string or number of input string is 1. So 1 siya dahil isa lang naman yung input dito na galing sa solar, positive negative. So ito yung sinasabi. So pwede itong naka-series basta pasok mo siya sa specification dito. So kung sobra pwede rin i-parallel, pero isa lang yung papasukan dito. Kaya number of input string is 1. And then yung maximum PB array input is 120. So sa pagkakaintindi ko, yung maximum VOC nito or voltage open circuit. So pag sobra doon hindi na pwede. So hanggang 120 volts lang yung VOC. Ito naman yung MPPT voltage range. So ito naman is yung BMP ng solar panel natin. So minimum of 15 volts at maximum of 80 volts para sa 12 volts na solar setup natin. And then para naman sa 24 volts is na solar setup is minimum of 30 volts to maximum of 80 volts. Ito yung sa BMP. And then sa maximum PB array power is 560 watts. So para sa 12 volts, and then para sa 24 volts is 1120 watts yung maximum niya. So actually guys, meron akong isang video na yung sa One Solar, maximum PB power niya is 560 watts din dahil 40 amperes lang nun. Ginawa kong 1000 watts. So 1 year na, hanggang ngayon working pa rin. So check niyo lang sa mga previous na video ko para makita niyo paano ko ginawa na i-overrate yung PB array or solar charge or solar panel para sunod sa 40 amperes.
Then to made in China. Buksan na rin natin to guys para makita natin yung loob niya. Ito lang yung bubuksan ko para makita natin paano hihigpitan itong mga saksakan ng wire mula sa solar panel at saka yung papuntang battery. At ito na guys, nabuksan ko na. So tama, nandito yung higpitan ng mga wire pag saksak na tayo ng wire dito sa solar at saka sa battery. Dito yun sa loob. So hindi ko na bubuksan to lahat, pero papakita ko lang sa inyo na may fan siya dito sa taas. So hindi ako sure kung ano yung direksyon ng fan, pataas or pahigop or palabas yung hangin. So ina-assume ko na baka palabas yung hangin na to, palabas siguro. So tingnan na natin sa pag na-install ko na to. So yun, ayan. Hindi pa natin alam kung anong direksyon ng hangin na to. So balik ko na guys yung cover niya. So ito pala guys yung current ko na setup is yung solar panel dun sa bubong is 200 watts lang, isang piraso. So bumili ako ng, yun, pinakita ko na bumili ako ng Samdon dahil papalitan ko to, yung solar charge controller natin. Papalitan ko to at matatanggal na to yung HVD or high voltage disconnect. So mangyayari is dito na yan makakabit. Yan, medyo malaki siya, mag-i-extend lang ako dyan ng plywood at siguraduhin ko na matibay, baka kasi bumigay ito eh. So yun, papalitan ko to ng MPPT solar. Peke ito, hindi to MPPT, PWM to. Minarket lang tayo nito na kunwari MPPT, pero PWM yan. So papalitan ko ng totoong MPPT. So pag MPPT guys, maganda yung efficiency niya. I think mga nasa 30% higher yung efficiency niya. Pakita ko na rin yung binili kong solar panel na isang piraso. Dahil yun, may isang 200 watts panel ako ginamit. Ito yung ginamit na solar charge controller, and then mag-a-add ako ng isa pang piraso na solar panel. So pag dalawang piraso na, hindi na kaya ng solar charge controller. So papalitan ko na rin siya ng mas capable na kaya yung dalawang piraso na 200 watts solar panel. Yung 200 watts solar panel ko, wala pang 1 week dumating. 200 watts siya. So actually kung tutusin, gusto ko sana ng 500 watts eh. Problema lang is wala akong may makitang legit na seller sa online na nagbebenta ng 500 watts. Hanggang 200 watts lang. So kung bibili ako ng 500 watts is mapapagastos ako sa transportation dahil sobrang layo dito yung supplier ng 500 watts in above na mga solar panel. Kaya no choice, 200 watts lang. Pag nagkapera na is yun, mag-upgrade ako. Mag-upgrade na ako ng 48 volts at gagastosan ko na yung transportation. So ito. So yun lang guys, is para sa video natin for unboxing ng Samdon. And sa next video ko is ipapakita ko kung ano yung settings na gagawin ko. Hindi ko pa nabasa yung manual, pero almost same lang naman yung settings niyan sa One Solar na ginamit ko dun sa Iloilo. So ngayon nasa Batangas ako eh. Is yun, kita-kits na lang tayo sa susunod na video ko, and thank you sa pag subaybay ng video ko.